Sang-ayon naman ang ilang senador kaugnay sa umano'y banta na dala ng mga pogo sa seguridad ng bansa. Isang dating senador naman ang nagsalita tungkol sa umano'y sleeper cells ng Chinese military sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Matapos na nangyaring pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na may turing ng national security concern ang mga scam hub o iligal na pogo. Para sa ilang senador, national security threat ang pogo at kailangan na itong tugunan ng mga otoridad. Mungkahi pa ni Senator Loren Legarda, i-deport ang mainland Chinese na mga nag-ooperate ng iligal na pogo, lalo ng mga sangkot sa kriminalidad. Para kay Senate President Francis Escudero, lahat ng pogo na iligal ay dapat nang ipasara, malapit man o hindi sa military base ng bansa. Sa ngayon, ayon kay Senator Joel Villanueva, ang Senado ay nangunguna sa paglaban sa pogo kaya mahalagang mailabas na ang committee report dito at mga rekomendasyon at mapag-usapan na sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Kaugnay naman sa nadiskubring umano'y Chinese military uniforms sa pogo sa Porac, Pampanga, sabi ni dating Senador Panfilo Lacson, noong 2020 may natanggap rin siyang intelligence report kaugnay sa umano'y sleeper cells. Ang nakakapangamba dito kasi I remember in 2020 I came out with an intelligence report although I would consider that report as A6 A6 because yung source na dati ko na napagkukuha ng information, marami siyang information na talagang patok yung accurate, but yung mismong validation hindi ma-validate yung sinasabi niya na there were around at the time 2020 there were around mga 2,000 PLA, parang sleeper cells ng PLA na nandito na sa Pilipinas. Nakaka-worry. Sinabihan na rin daw niya noon ang armed forces na silipin ng impormasyon sa gitna pa ng tensyon sa West Philippine Sea. Tingnan nyo ito kasi hindi makakaila na hindi naman tayo umabot sa panahon ng Hapon. Pero I remember from the old folks, sinasabi nila, yung sari-sari store owner na Hapon, biglang noong nagkagyera, nung in-invade ng Hapon ng Pilipinas, colonel pala. May mga ganon. So parang remembering that story, coming from my grandparents yata, na ganon nangyari noon, nag-flashback sa akin na baka ganito rin to. Sabi naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo, sa kasalukuyan, hindi nila tinitingnan ang pogo bilang national security threat na kinakailangan na ang pagsali ng defense forces. Pero may turing daw itong national concern na maaaring tugunan ng mga otoridad. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.